Kapag humaharap ka sa mga empleyado, huwag masyadong maging magalang. Habang masyado kang mabait, mas madali nilang binabaliwala ang hangganan. May ikukwento ako sa'yo. Kapag naintindihan mo ito at isinabuhay, kahit maliit o malaking team ang hawakan mo, mas madali mong makokontrol ang sitwasyon. May isang kakilala ako na matagal nang nasa posisyon ng manager. Ganito ang estilo niya sa pamumuno. Palaging malambot, palaging nagbibigay daan, palaging takot na may masabing ikasama ng loob ng empleyado. Ano man ang sabihin ng empleyado, nakikinig siya. Ano man ang ipropose, pumapayag siya. Kahit sa mga bagay na dapat pagsabihan, pinipili na lang niyang manahimik. Kalaunan, nasanay ang mga empleyado na laging pinapalagpas. Ang respeto na dati ay unti-unting naging isang bagay na inaakala nilang natural lang. Isang beses may malaking negosasyon ang kumpanya para sa isang proyektong nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Napagkasunduan na ang lahat ng terms. Pirma na lang ang kulang. Sa huling meeting, tumingin ang partner sa empleyado at nagsabi, "Ang bilis ninyong magdesisyon, ilang minuto lang, tapos na agad ang usapan." Agad na sumagot ang manager ng mapagkumbaba, "Hindi po. Magaling lang talaga ang empleyado ko. Nandito lang ako para sumuporta." Dahil lang sa linyang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng kausap. Sinabi nilang pag-iisipan muna nila, sabay tumayo at umalis. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang kontrata. Doon niya naintindihan ang problema. Hindi dahil magaling ang empleyado, kundi dahil ibinaba niya mismo ang sariling posisyon bilang leader. Kapag ikaw mismo ang nagtatanggi sa papel mo, huwag kang magtaka kung hindi ito igagalang ng iba. Kinabukasan sa muling pagharap, binago niya ang paraan ng pakikipag-usap. Siya na ang nag-lead ng usapan, siya na ang nagdesisyon, ang empleyado ay sumuporta na lang sa tamang pwesto. Sa pagkakataong ito, tumango ang kabilang panig at pinirmahan ang kontrata. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagpapasaya ng empleyado. Ang pagiging leader ay hindi tungkol sa pagpapakumbaba para mahalin. Ang malinaw na hangganan ang tunay na lumilikha ng respeto. Sa trabaho, ang sobrang pagiging magalang sa empleyado ay isang uri ng pamumunong walang estratehiya. Ang nagdidikta kung gaano kalayo ang mararating mo ay hindi sipag, hindi kabaitan, kundi ang kakayahang tumayo sa tamang posisyon. Kung ikaw ay leader, ngunit madalas mong maranasan na hindi ka sinusunod ng empleyado, minamaliit ang mga desisyon mo, hirap kontrolin ang mga gawain, maaaring hindi ka mahina, baka hindi mo lang nauunawaan kung paano gumagana ang kapangyarihan at hangganan. Iyon ang dahilan kung bakit irerekomenda ko sa iyo ang aklat na Kakayahan sa Pamumuno. Kahit mapuyat ka, sulit itong basahin. Ang laman nito ay tunay na nakakapagpabago ng pananaw. Binubuklat nito ang ugat ng problema ng pamumuno, hindi ang pagpapalubag loob sa empleyado, kundi ang pag-aalam kung kailan dapat maging matatag at kung kailan dapat maging maunawain. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi sa pag-unawa sa sikolohiya ng tao sa iba't ibang sitwasyon sa totoong buhay. Itinuturo nito kung paano bumuo ng autoridad na ginagalang at sinusunod, kung paano kontrolin ang performance ng hindi kailangang sumigaw o magpakastrikto. Kapag natutunan mo ang mga paraang ito, makakabuo ka ng tunay na kapangyarihan bilang leader at mas magiging maayos, epesyente at tuloy-tuloy ang takbo ng iyong team. Kasalukuyang may 45% discount at libreng shipping ang aklat. Mag-order na ngayon bago ka pa muling madala sa direksyon na hindi ikaw ang may control.